are you? Welcome and welcome back po sa aking YouTube channel. It's me, Ate Enero, and today is Friday and makulimlim po kasi. So, it's time to linis-linis. Malapit na tayong pumunta sa school. Pero bago yan, intro is real. Ayan po. Maulan po pero kailangan kong mag-beddings. Kasi 1 week na to. Every week nagbe-beddings ako. At saka napansin ko sila amo. Naglabas sila ng thick blanket. Yung makapal. Lamigin sila. Lalo si babae. Kaya tanggalin ko na to kasi itong tela na to is malamig. Palitan ko ng medyo yung cotton, yung mainit na tela. Para tapos lagyan natin yung comforter nila ng makapal na comforter din. Kasi malamig nga. Mas malamig dito sa kwarto nila kasi ang lalaki ng window. Kaya doon sa mga bata. 2 window din yun. Kaso, maliliit. Hindi kagaya dito ang lalaki. Mahirap pa naman i-fix ito. Kasi hindi siya yung beddings na Bakit andyan ko na ba? Ayan po, tapos na! Tapos na ang pag-beddings ko. Magic lang. Tapos, salang natin yung bedsheet doon sa washing machine. Actually, nilagay ko na. Kasi malapit na tayo pupunta sa school. Magbabaon. Baon din pag may time. So, ayan. Kunti lang. Kasi ito lang na kunti lang yan. Tapos press is power and start. Ayun pala. Ito ang power. Ito yung start. Ayan mo na. Pagdating natin galing sa school. Kasi hindi pa ako didiretso sa market. Uwi muna ako kasi alam nyo na. Plano kong mag-diet. Pero wag muna ngayon. Gutom ako. At saka may isasampay ako. At saka i-fix ko pala itong dryer namin. Parang hanger ito. Parang hangeran ito na may machine, may makina. Sinalang mo dyan yung mga damit, hinanger mo dyan. Mga after 30 minutes, dry na siya. Pag weekends kasi marami akong labahan. So, kailangan natin i-fix yun para madry agad-agad. Tingnan nyo, dami kong sampay. Nandun. Kaya, nandun lang sa near of the window. Walang araw. Useless na naglagay ako dun sa near of the window kasi walang araw. Magbaon muna tayo dun sa school. Tapos babalik tayo dito sa bahay at gagawin natin yan. Walang gumagawa dyan, ako lang. Kahit alam nila na gawin, pero nagre-rely lahat sila sa sa katulong. Tapos nung kagabi, nag-away talaga kami ng kambal ng todo, yung pangalawa. Kasi may hinahanap siyang voucher. Voucher pa yun.
Parang raffle ticket ng parang ganito. Sa school nila. Eh ito, yung panganay ito. Yung sa kanya, hindi ko alam kung nasaan. Tapos, pinagbibintangan niya ako na ako daw ang naggalaw doon. Kasi, di ba, nilinis ko yung cabinet nila. Kasi, alam mo na, nagkarambola ang libro. Tsaka kung ano-ano pang gamit doon. Tapos, finix ko lang ng konti yung libro, inorganize ko. Pero wala akong nakitang ganun na voucher. Tapos sabi niya, doon lang daw niya nilagay sa ibabaw ng libro. Eh bakit yung libro na pa sa ibang cabinet? Eh kasi nga pinunas ko yan, makapal ng alikabok, sabi ko. Eh kung gusto nyo, the whole year na hindi ko gagalawin yan, makapal na yan, alikabok. Kaya hindi ako nakikialam ng mga gamit ninyo, sabi ko. Kasi, alam niyo ito, detox. Pagka nahugasan ko na yung pinggan, napunasan ko na, dyan ko nilalagay, tapos ino-on ko ito para maghilaw. Ayun, tutuloy natin yung kwento. Sabi ko, hindi ko nakita yung hinahanap mo dyan. Meron ako nakita, pero nandoon sa countertop doon sa sala. Yun nga, yung kay kambal niya. Yung ito. Sabi niya, hindi akin yun. Kay kambal ko. Eh, yung kay kambal mo lang ang nakita ko. Pero dito sa kwarto, sa mga books mo, wala. Tapos sigawan kami ng sigawan. Sabi ni babae nandito sa salas. Ano ba? Anong nangyayari? Eh, sabi ko, hindi ako sumagot. Tapos kinuha ko na yung damit ko. Pumunta na ako sa banyo, binagsak ko pa nga yung pintuan ng banyo kasi galit ako. Nagkagalit kami. Tapos alam ni babae na napasok na ako sa banyo. Masok siya sa kwarto. Sabi niya, anong nangyari? Bakit kaya nag-aaway natin? Eh sabi niya, ginalaw niya kasi yung mga libro ko nawala yung voucher ko. Sabi niya, bunga mo kasi ang pinaghahanap mo, hindi yung mata mo. Sabi niya, lumabas ako kasi hindi pa naman ako nagtanggal ng damit. Sabi ko, yung libro na yan, ganyan pa rin ang organize niyan. Kaso, kinuha ko lang, nilipat ko sa ibang place. Pero wala akong nakitang voucher doon. Pilit niyang nandyan lang yan. At nawala daw dahil sa paggalaw ko. Walang nagalaw dyan. Lumipat ang pwesto, pero wala akong ginalaw. Kasi hindi ko alam kung alin dyan ang importante or not important kasi nakasulat nga sa Chinese, di ko maintindihan. Sabi ko kay babae. Sabi niya gano'n na, naintindihan ko yung magsasabi ni babae kasi Chinese nga, Cantonese. Ikaw talaga, babae ka, sabi niya sa anak niya pangalawa. Sobra ka ng maldita. Yung unang katulong minamalditahan mo, yung natirang katulong mamalditahan mo pa kaya? Sabi niya, sobra ka ng sutil, yung sa kanila kasi papehe, sutil. Eh, sabi niya, hanapin mo, kung hindi mo mahanap yun, nandyan lang sa loob ng iPad mo yun. Lahat ng ng gamit nyo, lahat ng mga nyo, may duplicate dyan, nandyan sa loob ng file mo sa iPad. Sabi niya, gano'n. Tapos pumasok na ulit ako doon sa banyo, naligo na ako. Ang inis ko. Lumabas na ako. Nakagligo na ako. Pumasok na ako sa kwarto ko. Never kong pinansin sila amo dito sa sala. Tsaka yung bunso dito na nagre-review. Niyayaya niya akong tulungan siya sa spelling niya doon sa science kasi hindi nga niya naiintindihan yung mga ginagawa niya doon yung go, grow, and glow na pagkain. Kung paano niya i-organize doon sa pyramid. Eh, sabi niya, kinakatok niya ako. Cheche, pwede mo ba akong tulungan dyan sa science ko? Hindi talaga ako nag-imik sa inis ko. Hindi ko talaga pinagbuksan. Tapos narinig niya pa, ano ba yan? Sabi niya, ganito mami yung science. Tapos nakita naman ni babae na late na. Parang 10:30 na. Or mag-11 na. Ako na lang, sabi ni babae. Kasi alam ni babae na inis ako. Yun na yung time na narinig ni babae na nag-away kami nung kambal na pangalawa.
kasi sa maghapon mong ginagawa at madaling araw ka pa nagigising tapos susumbatan ka lang niya noong mga elementary days niya. Ako lahat nagpapa-spelling, nagpapa-review. Ngayong high school na siya, nag-independent na sila, hindi na nila ako kailangan. Pero kailangan pa ako ni Bunsong grade 6 yan. Hindi ko lang alam sa high school na siya. Tapos syempre si mami at daddy nila, pinahahalagan. Pumasok pa nga si daddy nila. Anong nangyari? Tapos salita ng salita si babae. Ayun. Pinagsabihan ni babae, si Kambal, number 2. Pero si lalaki hindi nag-imik kasi alam niya ang pangyayari. At saka hindi talaga ako makikipag-away sa kanya kung nakita ko man yun, kung saan man ako, bakit niya ako pagbibintangan. Kung nakita ko yun, itabi ko yun at ipapakita ko sa kanya, babalik ko. Wala dito sa bahay na hindi na ibalik. Nasabi sa akin ni babae na, Chris, pagka makita mo yung bracelet ko na silver, pag nag-vacuum ka, naglinis ka, makikita mo yan dyan. Wala akong makita. Hinalungkat ko na pati sofa, gilid, wala. Yung pala, natabunan siya ng ilalim nito, electric fan. Siyempre, ang ilalim niyan may space naman dyan sa ilalim. Sabi niya na wala daw siya nung wala ako nung nag-day off ako. Tapos nung nag-duty na ako ng Monday nahanap niya hanggang nag-isang week, nag-2 week, wala, hindi ko na hahanap. Tapos nung time na binuhat ko yan, nandun, kita ko. Kasi hindi ko nga ginagalaw, minsan-minsan lang. Sabi ko, ito ba yung hinahanap ko? Pinicturan ko. Oo, sabi niya. Saan mo nakuha? Kasi pinicturan ko nga, sinend ko sa kanya sa WhatsApp. Sabi ko sa ilalim ng electric fan, ganun pala. Ayan, tapos na po ang pagbaon. Tingnan niyo yung mga highlights ko, parang upan. Pero okay lang. Tapos na ang pagbaon ko, guys. Kala ko late na ako. Hindi pala. So, ayan. Ang daming sasakyan, Tingnan nyo nga, mula doon sa tuktok hanggang doon sa baba. Nakatraffic. Ayan. Bumalik na tayo ng bahay. At ipagpatuloy ang ligaya. Ligaya sa pagtatrabaho. Pero Friday ngayon, maaga si Bunso na uuwi. Ang daming sasakyan dyan sa baba, traffic. May parang, traffic jam, nasabi nila. Kaya yun. Di talaga ako makaget over dun sa nangyari kagabi na nag-away kami ni Kambalelong. Yung number 2 na Kambalelong, maldita yun. Yung panganay, hindi yun umiimik kahit pinagagalitan mo, sinasabihan mo siya sa mali niya. Sabi lang niya, hindi siya lumalaban. Pero yung dalawa, yung pangalawa at saka bunso, malaban yun. Kaya minsan na yung naririndi ka rin, napupundi ka rin. Pundido. Yes, Lord. Kaya minsan naintindihan ako ng mga amo ko na pagod ako. Alam nila na mag-isa ako, pagod ako. Tapos may ganun pa. Kaya laging sinasabihan ng amo ko na huwag nyo ginaganyan si Cheche, mag-sorry kayo. Kasi alam nila na pag ikaw sumurrender, give up na. Wala na silang choice kundi kukuha ng bago at magti-train ulit. Kailangan bantayan, turuan. At saka yung number 1, yung pagtitiwalaan. Kaya hindi nila kinukonsinti ang mga anak nila. May mga amo kasi na kahit mali na ang anak nila, anak pa rin nila yung sa sidean, hindi titingnan yung side ng isang katulong. Oo, sabi ko sa bata, katulong lang ako pero napapagod din ako. Parang ganun. Narinig yata ng mommy at daddy nila na ganun ang sinasabi ko.
Ayan. Bumalik na tayo ng bahay. At ipagpatuloy ang ligaya. Ligaya sa pagtatrabaho. Pero Friday ngayon, maaga si Bunso na uuwi. Ang daming sasakyan dyan sa baba, traffic. May parang, ewan, traffic jam, nasabi nila. So, ituloy-tuloy muna natin ang trabaho. Kakain muna tayo at pagkatapos niyan, mamamalengke tayo kasi maaga yung Bunso ngayon Friday. And it's time to say bye-bye. And I'll see you guys soon. Pasensya na kayo, bihira ako nag-upload kasi busy pa ako. Yung time ko na mag-video, carry naman. Pero yung time ng pag-edit, lalo kung may sound effects, medyo din. Hindi naman mahirap kasi na-practice ko na rin. Kaso, nakakatamad. May mga time na excited kang mag-upload. May mga time din na tamad ka na. Ayaw mo na. Yung parang, saka na lang yan. Kasi naantok na ako. Time na ng pahingahan. Parang ganun. So, inuuna pa rin yung pahinga. Minsan, huwag abusuin yung katawan. Kasi, ngayong magwi-winter, maglabasan ng mga sakit. Trangkaso, sipon, ubo. Ayun. So, bye-bye. And I'll see you guys soon sa aking next na video. And this is Ate Enero and salamat po. Mabuhay po kayo.